Hello sa lahat ng inyong mga tigapakinig dito sa Sindak Short Stories. Actually, Sir Red, silent listener po ninyo ako since 2018. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chai, isang single mom at tubong Bohol. Pero ngayon po, nandirito na ako sa Pasig City. Noong 2008 ay nakapagtrabaho po ako sa isang computer shop sa isang mall at ang amo ko po ay mga Koreano. Pero ang kwentong ito ay hindi naman po related sa kanila para magkaroon lamang po ng visualization. Doon sa trabaho kong iyon, Sir Red, ay meron po akong kasama na 2 babae. Itago na lamang natin sila sa pangalang Gemma at Jenny. 9 a.m. to 8 p.m. ang duty namin. Kumpara kay Jenny, si Gemma po talaga ang pinaka-close ko. So nung uwian na namin nung alas 8 ng gabi, nag-abang ako ng tricycle papauwi sa boarding house ko. Bali nagre-rent lamang din po kasi ako noon doon. At syempre, syudad ng Tagbilaran kaya medyo maraming pasahero din pong nag-aabang. Pero nakasakay naman ako agad. Nang bumiyahe na kami, medyo mabilis yung pagpapatakbo ng tricycle nung driver na napara ko. Sa unahan ay may pumarang estudyante pero hindi huminto si kuyang driver. Ewan pero mag-isa lang naman sanang sasakay yon at pwedeng magkasya na sa tricycle. Pero hindi doon natuon ang aking pansin, bagkus ay sa mainit na hangin na biglang dumampi sa aking pisngi. And then fast forward. Nang ako po ay nakababa na sa tricycle at saktong nasa tapat na ng boarding house ko, napansin ko habang inaabot ko ang bayad kay kuya, grabe yung titig niya sa akin. Sabi ko, sige kuya, keep the change na lang. Dahil natakot talaga ako sa kung paano niya ako titigan. So nang papasok na nga ako doon sa aming boarding house, nadaanan ko pa itong tindahan ng kaibigan ko. Gumaway at ngumiti pa nga ako dahil kasama din niya yung inaanak ko. Itong inaanak kong ito ay anak niya na bunso. Ewan pero napansin ko na nagtago bigla sa likod nung kumare ko yung inaanak kong ito. Which is very unusual dahil sa tuwing nakikita ako nito, either yayakap or magmamano pa nga. Pero nung gabing iyon, sadyang kakaiba. Hanggang sa ito na nga. Pagdating ko sa bahay o sa boarding house, sakto, bigla kong naalala na meron pa pala dapat akong bibilhin. Kung kaya't muli ay lumabas ako doon at nagtungo sa malapit na tindahan which is yung sa aking kaibigan. Pagkapunta ko doon, agad-agad nagulat ako sa tanong niya. Nasaan si Gemma? Ha? Hindi ba kasama mo siya kanina? Uy, Gog, wala akong kasama, ako lang mag-isa. Sabi pa ng kaibigan ko. Gaga ka rin, huwag ka nga manakot. Naka-smile pa nga siya sa amin nung inaanak mo eh. Tas nakabag pa siyang brown. Kala ko kasama mo dyan. Anong suot pa niya? Tanong ko. Nakadamit siyang stripe. Napaawang talaga ang bibig ko noon, Sir Red, dahil ito'y tugmang-tugma sa suot ni Gemma, lalong-lalo na sa kulay ng bag niya. Pero tiniyak ko talaga sa kumari kong iyon na ako lang ang mag-isang umuwi.
Binaliwala ko na lamang iyon kesa matakot ako ng buong magdamag. Naaalala ko rin na nung nagkaproblema ako sa pera at sa pamilya ko ay hindi ko po talaga maiwasan na umiyak ng umiyak sa kwarto. Kinausap ko ang sarili ko habang ako ay nasa duty nung time na yon. Sabi ko, may makarinig man sa akin. Tulungan niyo ako at nang masolve ko na tong problema ko. Hanggang sa dumating ang kinabukasan, may nagpapadala sa akin sa pamamagitan ng online at ito ay chatmate ko. Ewan kung ito nga ba ay coincidence lamang o talagang may nakarinig sa pag-usal kong iyon para masolve ang problema ko. At ito namang panghuli, Sir Red, ay sa boarding house ko ulit. Ang sabi sa akin ng mga boardmate ko ay panay ang katok daw nila sa aking kwarto sapagkat may naririnig daw sila na iyak ng iyak. Iginiit ko sa kanila na imposible na ako yung naririnig nilang umiiyak. Yung isang ka-boardmate ko pa ang nagsabi sa akin na nung sandali daw na kinatok din niya yung aking kwarto para sana'y silipin o kaya'y kumustahin ako, may nakita daw po siyang babaeng nakaputi at nakaharap sa pintuan ko. Natatabunan ng kanyang mahaba at itim na buhok ang kanyang pagmumuka. May isa din akong boardmate na minsan daw pag-akyat niya, nakita niya ako na nakaupo daw sa gawin ng sahig. Nung time na sinabi niya sa akin ito, ay naroroon ako sa mall. Nung isang araw din, sinabi ko sa aking ina ang mga nangyari at naniniwala siya na hindi daw tao ang sa akin ay tila gumagambala. Tawagin niyo na lamang po akong EDX, isang seafarer at isang deck officer. Naniniwala ako na since birth, active o bukas ang third eye ko. Ito po'y nangyari noong March 2019 nung ako po ay sumampa na sa barko. Hindi ko na lamang din po babanggitin yung pangalan ng aming ship dahil may kasama din po ako na nakikinig at solid na sindak listener. Newly built yung barko at since second batch ako, very fresh talaga at brand new yung mga equipment. Ang duty ko nga po noon, Sir Red, ay mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng hapon. Sa midnight, 2 lamang kami. Nung oras na iyon, nakatambay po ako sa bridge ng barko. Ang ibig sabihin ng bridge kapag sa barko ay yung place kung saan yung steering wheel at mga equipment nakalagay o install. Bigla-bigla po ay may narinig akong umakyat sa stairway at ang buong akala ko ay yung partner ko po ito. Pero nang silipin ko, wala pong tao doon. So agad ay tinawagan ko yung partner ko sa UHF radio at sabi niya nasa upper deck lamang daw siya. Ilang saglit ay nagtaka lamang ako. Namamalikmata lamang ba o kaya naman ay minumulto na ako? Ibinaling ko na lamang ang aking atensyon sa iba ko pang gagawin at pagkatapos ay nalimutan ko pansamantala ang bagay na ito. Hanggang sa lumipas ang ilang oras, may dumaan na crew at this time na ito na yung partner ko.
Pero nagtaka ako, Sir Red, dahil ang seryoso ng mukha niya. Hindi umiimik at tuloy-tuloy lamang sa paglalakad. Akmang tatawagin ko na sana nang bigla ay napatigil ako. At alam niyo ba kung bakit? Yung akala kong partner ko na seryoso at hindi umiimik at tuloy-tuloy sa paglalakad ay lumusot o tumagos sa dingding at bigla pong nawala. Wala akong nagawa nung time na iyon kundi mag-stay doon sa bridge kasi bawal kang bumaba hanggat hindi matapos yung duty. O kaya naman ay meron kang karelyebo. Sinabi ko kaagad sa partner ko ang nangyari. As in, fresh na fresh news kumbaga, at natakot din siya. Hindi na rin umikot dahil sa takot. Hindi ko rin po ikwento sa buong crew o mga kasamahan ko sa buong barko ang nangyaring iyon dahil ayaw ko rin pong mag-create ng panic sa kanila. Noong April 2021, 12:44 ng tanghali at saktong mainit. Tapos na akong mag-noon report at bumaba na ang ibang officers at crew. Pagtingin ko sa chopper hatches namin, yung taas ng bodega kung saan maglalanding yung helicopter, may nakita po talaga ako, Sir Red, na isang malaking tao at wag ka. Malaking pakpak, matulis na sungay, nakatayo habang tinuturo ako. Umatras ako at kinuha ang telescope at tiningnan. At natiyak ko talaga, Sir Red, na demonyo pala talaga ang kanina ko pang nasisilayan. Dahil talaga first time ko rin na makita yung imaheng iyon, natapon ko tuloy ang hinihigop kong kape sa sobrang sindak. Noong July 2021, may kasama din po kaming nagbigti at ginawa niya ito sa upper deck ng barko. Lahat po talaga ay nagulantang sa pangyayari. Nahirapan pa nga po kaming mag-duty, Sir Red. As in kaming lahat dahil nagpaparamdam ang nagpakamatay naming kasamahan na iyon. So bilang medical officer ako ang inatasan sa carcass infection at reporting sa different agencies. Mga 3 araw pa nga po siyang nakabitin. Opo, 3 araw na hindi namin ginagalaw dahil as per company rules, hindi mo daw dapat gagalawin ito hanggat walang abiso. Hanggang sa nag-iba na rin yung amoy sa lugar na iyon at kitang-kita nga din po namin, Sir Red, pasintabi sa mga sensitibo na halos malapit na nga din pong mapigtas ang kanyang leeg. May advice na kunin na rin daw po siya doon dahil ako nga ang naatasan, agad-agad ay ginawa namin. So pagpasok namin sa room, nakatalikod pa yung nagbigti naming kasamahan. Pero nung tinawag ko yung name niya para magpaalam at magdasal, bigla po siyang humarap at parang buhay na nakatingin sa amin. At pagkatapos ay para pa nga siyang nagswiswing at tumagilid na ng tuluyan ang kanyang muka at parang muli ay tumalikod ito. Lahat ay yumuko, tumalikod, pero ako lamang po ang humarap para magdasal hanggang sa tuluyan na naming kinuha ang kanyang katawan para i-turn over sa otoridad. Next time ay ikikwento ko naman po sa inyo kung ano ang nangyari matapos naming makuha ang katawan niya at kung paano kami nakasurvive sa pagpaparamdam niya habang kami ay nasa barko. Salamat sa pakikinig at pagbibigay ng tsansa na mabasa ito, Sir Red. Isa po ako sa mga tikapakinig ninyo.
mula sa inyong podcast sa Spotify at dito po sa inyong YT. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.